magdiwang ayon sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Ipangong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Hindi na namin at pagsamo ng bayan mo. Ipangong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Bilang paghahanda sa pagdiriwang ng misteryo ng pag-ibig ng Diyos, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran at lakas. Panginoon, huwaran ka namin sa pagsunod sa utos ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, ang turo mo ay totoo at nagpapabanal sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ang pinagsama mo na lalaki at babae sa kasal ay di dapat paghiwalayin ng tao. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, naging ganap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang magiliw na pangungusap ay naaakit ng maraming kaibigan, at ang matamis na pananalita susuklian na magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa 1,000 ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya at huwag mo siyang pagtitiwalaan kaagad. Sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maaasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo, at ibubunyag pa niya ang mga pagkakagalit ninyo. Anumpat lalabas kang kahiya-hiya, mayroon ding kaibigang kasalo mo sa pagkain. Ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino. Uutusan niya pati ang mga katulong mo. Ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya. Pagtataguan ka, at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kuta. Pag nagkatagpo ka ng tulad niya'y para kang nakahukay ng malaking kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay, at siya'y matatagpuan lamang ng mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginooy makatatagpo ng tapat na kaibigan, at ang kaibigan niya'y
tulad niya'y may takot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Pupurihin kita poon, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo, ituro mo sa akin. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananambik masdan. Yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingatan, susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo'y ako iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Magsitayo na po ang lahat. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sandibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay,
Ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ang katagang pagkakasal, marriage, para sa mga Hudyo ay nangangahulugan ng pagpapabanal, sanctification, consecration. Yun ang ibig sabihin sa kanilang salitang pagkakasal. Ninanais ni Jesus nang sino mang tutugon sa tawag sa pag-aasawa ay maging huwaran sa kabanalan. Isang bukasyon, isang pagtawag mula sa Diyos. Tawag para sa banal na pamumuhay. Kaya kung may bukasyon sa pagpapare, bukasyon din yung sa pag-aasawa. At kapwa tinatawagin tayo sa banal na pamumuhay. Yun ang ating hantungan, banal na pamumuhay. Tinatawag tayo upang magpakabanal. Sa kasal, ang lalaki ay itinatalaga sa babae at ang babae sa lalaki sa banal na pagsasama. Nagiging eksklusibong pag-aari nila ang isa't isa. Kaya nga sabi sa Biblia, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. They become so totally one that they may be called one flesh. Kaya ang tawag natin sa Pilipino, pag-iisang dibdib, pinag-iisang lalaki at ang babae. Tulad ng pag-iisa ni Jesus at ng inang simbahan. Si Jesus ang ulo at tayo ang katawan. Kaya banal na pagsasama. That's God's ideal of marriage. Huwaran sa kabanalan. At para ipakita kung gaano kahalaga sa Diyos ang kabanalan ng pag-aasawa, naglagay ng batas ang Panginoon tungo sa ganap na ikapagkakaisa at ikapananatili ng pagsasama na mag-asawa habang nabubuhay. The unity and indissolubility of marriage. Sabi ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Napakalinaw nun. What God has joined together, no human being must separate. Kamatayan lamang ang kailangang mamagitan sa kanila upang magkahiwalay. Kamatayan lang. Yan ang batas ng kasal Kristiyano. Pagsasama habang nabubuhay, till death do us part. At yun ang binibitiwang pangako sa kasal. Kaya, ang pag-aasawa ay hindi pakikipaglaro na kung makita mong madaya o asiwa ang kasama, ay maaring ayawan ng ganoon at sukat ang kalaro. Hindi ganoon. Hindi rin yun pagkaing mailuluwa mo kung hindi mo magustuhan ng lasa. Ang asawa ay hindi isang bagay lamang o pag-aari na maaring palitan kung sinasawaan ng gamitin. Hindi ganon. Ang pagtanggap dito ay palagian. No return, no exchange. Siya ang pinili mo, siya ang kakasamahin mo sa buong buhay. Pero may mga taong ipagpipilitan ng tanong na, paano naman, Father, kung talagang hindi magkasundo? Naging bugbog sarado yung babae, lasinggero yung lalaki. Paano yun? Malinaw ang narinig natin sa unang pagbasa sa aklat ni Sirach. Sabi niya, bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya at wag mo siyang pagtitiwalaan agad.
Yun ang sabi sa unang pagbasa. Sabi pa, may mga kaibigang mapagsamantala. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo. Mayroon din kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa araw ng kagipitan. Kaya mag-ingat ka sa pakikipagkaibigan. Tunod sa aklat ng Sirak. Sa madaling sabi, kilalanin mong mabuti. Huwag kang padalos-dalos. Huwag puro damdamin. Gamitin mo rin ang isip mo, ang utak mo. Sabi nga ng mga matatanda, bago mo gawin ang isang bagay, makasampung beses mong pag-isipan. Pinag-iisipan. Hindi padalos-dalos. Sabi pa nga ni Pope Francis, nung pumunta siya dito sa Pilipinas noong 2015, sa UST grounds, sa mga kabataang na nga nakaipon doon, sabi ni Pope, think well, feel well, do well. Yun ang hamon niya sa mga kabataan. Mag-isip kayong mabuti. At isaloob ninyong mabuti ang inyong pinag-isipan. At gawin niyong mabuti ang inyong napag-isipan. Una, pag-iisip. Nag-iisip tayo dapat bago gawin ang isang bagay. Hindi bara-bara. Hindi kahit ano pwede. Hindi pwede yon. Kinakailangan pinag-iisipang mabuti ang ganitong bagay. Sa bandang huli, nung unang pagbasa sa aklat ng Sirak, ang sabi niya, ang matapat na kaibigan, parang matibay na kuta. Pag nakatagpo ka ng tulad niya, para kang nakahukay ng malaking kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay at siya'y matatagpuan lamang ng may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginoon makatatagpo ng tapat na kaibigan. At ang mga kaibigan niya ay tulad niyang may takot sa Panginoon. Kita niyo? Pinag-iisipan, pinag-aaralang mabuti. Yan ang naisin ng Panginoon. Para sa bandang huli, walang sisihan. Dahil pinag-isipan at pinlano mong mabuti ang pagpasok sa pag-aasawa. Kaya napakalinaw ang turo ng banal na kasulatan. Dapat kilalang-kilala mo ang mapapangasawa mo para ang kaligayahan ang matamu mo habang kayo'y nabubuhay. Kaya yung panalangin ng mga ikakasal sa araw ng kanilang kasal, grant us, O Lord, to be one heart and one soul, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part, magiging makatotohanan sa buong buhay ng pagsasama. Kaya, hindi na kailangan ng diborsyo. Kasi pinag-isipan mong mabuti yung pagpasok sa pag-asawa at kinilala mong mabuti ang iyong mapapangasawa. Kaya handang-handa kang harapin ang tawag na yon sa pag-aasawa upang makapamuhay ng banal habang kayo'y naglalakbay sa balat ng lupa. Itong turo ng ating Panginoon, ng ating Poong Jesus Nazareno, na nawa ay maging gabay natin sa mga mag-asawa at sa mga mag-aasawa upang sa gayon ay maging lubos ang kanilang pagtanggap sa tawag ng Poon sa buhay ng kabanalan sa pag-aasawa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso.
Sa bawat kahilingan ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa ating nawagas sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy na nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghalang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadiig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng napuno ang langit at lupa, kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kalikasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kalikasan. Pinagpala ang namalig mo sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kalikasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kalikasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalinghapi mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mga labiring Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Taos puso tayong magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Please. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang sa senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 2 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilud po ang lahat, panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan
upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat at ang inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong lahat at mamuhay ng panibagong buhay kay Kristo. Salamat sa Diyos.